Isa na namang loan app na active nagpapautang this 2026 yung sisilipin natin mga kautang. And sa video na to, pag-usapan natin yung pinaka-interest ng loan application na to, recent update ng mga user feedbacks mga kautang na talagang nakautang dito sa loan application na to. Dahil balita ko mga kautang at nabasa ko ngayon dito sa Google Play Store na merong na-approve agad dito ng 9,000 pesos, may na-approve dito ng 6,000 pesos, and may na-approve naman sa mababang amount mga kautang like 3,000 pesos. So yan yung pag-usapan natin for today's video, kung worth it nga bang ma-approve ka din ngayon this 2026 sa pag-uusapan natin. And ito na nga sabi dito sa kanilang loan features mga kautang na transparent loan details with no hidden charges. So ito naman talaga yung hinahanap natin, yung makikita natin lahat ng details. Pero wait, legit nga ba itong sinasabi nila dito? And instant loan approval in minutes raw. So mabilis raw mag-approve dito mga kautang, at sabi pa dito 24/7 customer service for your convenience. So alam ko na ganitong features din ng mga utangan yung dapat hanapin natin. Pero wait, gumagana kaya ang lahat ng mga sinasabi nila sa kanilang loan features? Yan yung pag-usapan natin ngayon, and let's talk about Pesos.ph Quick Loan Online na under po mga kautang ng Philippine Rough Financing Corporation. So alam ko na marami na sa inyo dyan yung nakautang dito, maraming na na-approve, marami na na-decline, marami nang hindi nagustuhan itong loan application na to. Kaya didiretso agad tayo ngayon dito mga kautang sa ratings and review. Kasi tiningnan ko ngayon, yes mga kautang, this July 14, and alam ko bukas pa maa-upload tong video na to, July 15 mga kautang. And eto na nga sabi ng isang commenter noong July 4, 2026, napaka-recent talaga nito. Sabi niya mga kautang, worst loan app ever. Bakit kaya? I borrow 9K, automatic na digdak, almost 3,420. Nakakaloka, 9K yung na-approve, na didak is 3,420, and still payment is 8,000 plus daw mga kautang. And sabi niya na-accidentally click lang niya, and kasalanan niya man daw niya itong mga kautang, but because the interest daw na napakalaki na pwede mong bayaran daw lamang sa loob ng 7 araw. So si Pesos PH mga kautang is nag-a-approve ng 9,000, may kaltas na 3,420, but ibabalik ng 8K plus sa loob po ng 7 days to pay. So until now, this 2026, this July, hindi pa rin installment ang ino-offer ni Pesos PH and ito pa mga kautang, sabi pa ng isang commenter dito na approve siya ng 6,000 pesos. Sabi niya, I borrow 6,000 because kailangan niya ng pantuition, and eto na nga mga kautang, yung na-receive daw niya is 3,000 pesos, and the interest is so high, more than 3,000 din raw. Yan po yung na-experience niya. And sabi pa niya dito, what's even more painful is only have 6 days to repay it. So, 6 days lang daw. Siguro naniningil in advance itong si Pesos PH. Sabi ng isa kanina, 7 days to pay. Sabi naman dito ni Isning, ng July 16, 2026 is 6 days to pay daw si Pesos PH mga kautang. And by the way, itong loan application na to ay submitting entities sa CIC mga kautang, pero hindi po siya accessing doon. And ito po ay nasa list of recorded online lending platforms ng Securities and Exchange Commission. So legal po na nagpapautang si Pesos PH, but kahit legal siya is malaki po talaga yung interest rate. At ito pa mga kautang ito ay comment noong June 29, 2020. Sabi niya mga kautang, I had a disappointing experience with the loan. Nag-apply siya dito ng 3,000, but yung na-receive niya mga kautang is 2,400. So babayaran po daw niya ng 4,206
60 in a short period mga kautang, no? At sabi nga kanina, 6 days or 7 days lang si Pesos PH. So yan po yung pinaka-recent na mga nagbigay ng feedbacks, which is this June, this July 2026. Marami pa rin po yung na-approve dito sa loan application na to. At hindi lang yan mga kautang, nakita ko pa tong comment na to noong June 24, 2026. Sabi niya mga kautang, no, the service fee is unfair. Being loan period is only 7 days. So 7 days lang talaga. Ang daming kong nakita at nabasa 7 days si Pesos PH. Sabi pa dito, they will automatically grant you the loan if you are just checking the details of the credit limit. So 1,500 with the service fee of 570 mga kautang. Yung na-receive niya dito is 930 with loan period of 7 days. So napakalaking tulong talaga kung tayo po ay magbabasa, magre-research mga kautang, at manunood ng mga ganitong reviews before kayo uutang sa kahit anumang loan application. Hindi lang dito mga kautang ha, hindi lang dito kay Pesos PH, kundi sa other loan apps na gusto nyong subukan. And kung na-disappoint man kayo dahil hindi to nakatulong sa inyo na makautang ngayon, huwag kayo mag-alala mga kautang kasi may mga alternatives tayo. But wait, no? Disclaimer lang po muna tayo. Ang video na to is hindi po sponsored. Hindi po ito financial advice and hindi po ako financial advisor mga kautang, no? Isa lang din po akong mangungutang kagaya ninyo. But nagre-review ng mga utangan online para matulungan ko kayo makapag-decide kung okay ba or hindi. Kaya ngayon nga mga kautang, ilalagay ko na naman yung hashtag word na 7 days lang pala. Hashtag word 7 days lang pala. So, i-comment na yan sa akin, no? Mag-message na sa akin sa official Facebook page, sa aking TikTok account mga kautang para makapag-response ako kaagad. And speaking sa mga alternatives natin, please check po the pinned comment or description box sa video na to. And sa bank personal loan, yes, still nag-a-assist pa rin po ako sa bangko mga kautang. Kung kayo dyan ay naghahanap ng pangmalakihan, yung legal ha, kasi bangko to, yes, all applications submitted is subject for bank approval. Nagpapautang ito ng minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. For more details dito mga kautang, kindly message din po sa aking official Facebook page, sa aking TikTok, or sa aking email account na makikita ngayon sa screen. Once again mga kautang, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang. Dahil utang is life. Bye bye mga kautang!